Gusto ko lang din pong i-congratulate no. Eto hong si Lacuna. Kasi kanina tinitignan ko to. Sabi rito ni Lacuna kasi dito sa code card, Lacuna narrows gap to 14 points and closing in. Wow, okay ah. So you must be doing good sa kampanya. In this election, we can say it is the momentum that matters. Mayor Hani Lacuna clearly has the momentum. While the former mayor peaked too soon and lost 30 points. Also notably, we have a two-horse race, not a three-way. So sinasabi niya, labanan lang namin ito ni nung former mayor si Dumagoso, si Isko. Kasi Isko 51%, Tangery po yung nag-survey nito at saka ano yung isa? Tangery at saka Acquisition Apps. Yan, dalawang survey po pala. So kay Isko 51%, Hani Lacuna 37%. Sana accurate po ito. And then some versus sa Kawawa, ang laki na ng gastos nito. Tapos ito 1% na yung iba, di ba? Yang rito laki ng gastos nito sa kampanya. Si Sam, di ba? Sa akin lang naman kung makalusot naman si Hani Lacuna. Nagustuhan ko kasi rito naman kay Lacuna from Manila is yung tuloy-tuloy na binabayaran nila yung utang na iniwan ni Isko despite nagbenta ng mga property 65 billion tapos nangutang pa ng halos 20 milyones o ginamit naman po talaga sa pagpapagawa ng mga infrastructure projects. Kaya lang ang problema, nabaon sa utang ang Maynila. 'Di ba? Yung ginawa nila, 'di ba, meron silang Tondo, yung ospital ng Tondo. So yung ospital ng Tondo na nasimulan na yung groundbreaking, pero ang pondo doon po sa Kongreso manggagaling. Di walang isusuka ang City of Manila. Di maganda, wala silang utang na babayaran. Bagkus yung kongresista si Valeriano napakinabangan pa, 'di ba? Ganun ang diskarte na magandang gawin. Hindi yung makakaligtaan yung ibang serbisyo ng lungsod, 'di ba? Na ang ginawa kasing style ni Isko Moreno binuhos ang resources para maiangat ang imahe. Kakandidato pa lang. Maski naman ngayon ang paniniwala ko po talaga, he's eyeing for another chance sa 2028 si Isko. Tatakbo uli yan. Ang gagamitin na naman niyang stepping stone again ay ang Manila. Nainis ako sa kanya dahil nangako noon sa mga Manilenyong di ko kayo iiwan. Tuwan-tuwa pa nga ako noon tapusin niya yung termino niya. Ganda ng Maynila. Okay na okay ang Maynila. Ako ng baka isang termino lang pala. I don't know kung talagang seryosong tumakbo kasi may promise talaga siya Hindi niya iwanan ng Manila It was a solemn promise to the people of Manila and then all of a sudden tumakbo. 'Di ba? Ano 'yun? Bayad. Ay nako, Isko. Dapat ho kasi kung politiko ka, aalis ka sa pwesto mo, iwan mo na sila. 'Di ba? You should care for the successor. Na pag-alis ko, hindi ko hayaan na may maiiwan akong mga pabigat sa kanila. Kasi yung resources na ipambabayad sa utang na maiiwan ko, dapat mapakinabangan ito sa mga serbisyo ng lungsod sa mga mamamayan. Parang yung Maynila, yung Caloocan, I just learned na wala silang mga yung binibigay ng mga tulong na pera sa mga senior. Grabe, kaya nga sabi ni ni Trillanes, kahit 500 lang muna tayo magsimula. Ang Pasig meron na, dati ring wala. 1K sa kanila. O tayo, magsisimula tayo sa, monthly tayo, magsisimula tayo sa 500 muna. Tapos paangat ng paangat. Di ba yung ganun? Mabuti nga, meron ng Manila, tuloy-tuloy. So, para sa akin, the best yung ganung klase na namamanage yung trabaho, yung serbisyo, kumpara naman doon sa lahat puro kumbaga death servicing na lang. Diba? Hindi ko alam kung si Lacuna ang kandidato ng administration, pero some people say she is. Yan. Kasi may iba pa may iba pang kandidato na dating mga rin ng mga Marcos Pero wala, talaga na sa kangkungan sila pinupulot, malayo talaga Yung talagang momentum dyan ng Manila. No? Kung manalo ito, tutukan nyo to, singilin nyo, ito, rawrawing ko to.
Bati ko sa, oy, napagbigyan ka ng mga Manileño. Oh, dugyot pa rin. Di ba? Kasi na-resolve na nila yung truck ng basura. Galing nga, kontrata ng basura kay Isko. Kontraktor niya. Ang end ng kontrata, panahon ni Lacuna. Ayop. Ang mga tauhan ni Lacuna, tauhan ni Isko. Ano asahan mo? 'Di ba? Tapos mahal na mahal pa ng mga yun si Isko. Oh. Kung ginawa kasi sana nito, pinagsisipa niya sa trabaho yung mga yon. Yung mga nagmahal sa kanya nung kampanya hanggang manalo siya, yun ang binigyan niya ng trabaho. Kasi mamahalin nila yung trabaho nila kasi pinaghirapan nila yon. 'Di ba? Ganun dapat eh. Yung mga tumulong po sa atin sa panahon ng ating paghihirap, huwag nating kakalimutan. Pag-angat natin, isali natin sila. Yan yung si Bongo, binitbit ni Duterte. 'Di ba? O ngayon, super loyal to the point nagpi-fake news. Ay nako. Pag-usapan na nga natin topic natin, iwan na nga natin muna to.